Ayan, so ito yung ating amplifier na binili mga kaprumdi. So nabili natin to nung August 3 siya dumating. And then February 1 na ngayon, so mag 6 months na itong ating amplifier. Okay naman siya hanggang ngayon. So i-review ko lang siya ngayon mga kaprumdi, na medyo tested ko na siya. Nagamit ko na siya nung Christmas tsaka nung New Year. Medyo kumbaga napagsamantalahan natin ng maayos itong ating amplifier. Siya nga pala, galing ito sa Hug. Ang kanyang model ay AV281. So ang specification nitong speaker, anong amplifier na to is 300 watts and 150 watts per channel. So as you can see mga kaprumdi, meron siyang apat na mic input. Ito yung kanyang power switch. So sa apat na mic input, mic 1 and 2 iisa ang volume niya, ang volume knob. Saka mic 3 and 4 iisa rin. Itong sa baba meron siyang echo, kanyang mic tune. Saka meron siyang delay, treble at mid saka bass. So ito yung mga mic tune niya mga kaprumdi. Ito yung kagandahan sa kanya, kasi meron siyang mga mic tune. Saka meron din siyang sa music tune niya is meron siyang treble, bass at saka balance lang. Wala siyang mid. Pero meron naman siyang equalizer. Bali in every channel meron siyang 5 bands. So dito 5 rin, left and right. So makikita nyo 10 ang kanyang equalizer. Meron din siyang Bluetooth, may card reader din siya, tsaka USB. Yung mode niya, yung selection, kung gusto mong mag Bluetooth, mag FM, kasi meron din siyang FM tuner, at saka auxiliary, I mean USB. So ito yung mga pindutan, next, tsaka meron din kasi siyang kasamang remote. So nagagamit itong next niya kapag kunyari connected ka sa Bluetooth. Next mo lang, pindutin mo lang yung next. Kapag cellphone ang gamit mo, mag next siya. Iwan ko lang sa laptop, no, hindi ko pa nasubukan. Saka maliban dito sa kanyang mic volume, mic 1 and 2, meron din siyang master volume sa mic dito. Ayan, makikita nyo. Ito yung kanyang mic volume, master mic volume, saka yung music volume. Hanggang dito lang ang kaya kong buksan sa kanya mga kaprumdi. Hanggang dyan lang, 12 o'clock. Kapag naka full bass ako, saka treble. Kapag naman gusto kong medyo mas malakas pa siya, hanggang 1 o'clock, ginagawa ko is binaba ko yung bass, saka yung treble ko, ganyan. Half. Minsan dito ng bass ko, ganyan na. Nasa mga 10 or 9 o'clock. So ganyan, depende na lang yan sa inyo mga kaprumdi, kung ano yung mga likings nyo sa pag-configure ng kanyang tunes at tinig. Tsaka ito, steady lang tong aking equalizer. Then tingnan natin sa likod mga kaprumdi kung ano ang meron. Ayan o. Ayan, ito yung sa kanyang likod mga kaprumdi. Kung makikita nyo, meron siyang audio input sa kanyang auxiliary. Meron kasi siyang pindutan doon na A and B sa input niya. Meron siyang selection. So dito yan mag-function. Kung gusto mo ng B, dito ka mag-input. Kung gusto mo ng A, dito rin. Yung kanyang ikutin na lang natin para hindi na tayo mahihirapan. Ito kasi yung ibig kong sabihin mga kaprumdi, A and B, MP3 tsaka FM. Ayan. So kapag pinindot mo MP3 tsaka FM, nandito rin yung Bluetooth, kasi kasama yung kanyang FM tuner, kasama sa FM tuner, kasama yung kanyang Bluetooth dito receiver. So kaya kailangan mong pindutin siya sa
MP3 or FM. Kasi A and B yung input niya kung gusto mo ng A and B doon sa likod. Ayan, pindot dyan sa Bluetooth. Pero kung gusto mo dito ka mag-input, kunyari meron kang player, dito mo ilagay, tsaka pindutin mo yung doon para doon ka sa A and B. Bali dalawa ang kanyang input mga kaplundi, pwede rito, pwede rin dito. Meron din siyang output, kunyari kapag gusto mong mag-extend ng isa pang amplifier, so pwede siya rito. So ito yung kanyang speaker out terminals. So ito yung mga output niya, left and right. Bali bawat isa nito is 150 watts, no, bawat isa per channel. Ito naman yung kanyang, ang kagandahan dito is meron siyang 12 volt na power supply. So pwede siya sa battery, kaya pwede mo rin siyang dalhin kahit saan kung meron kang battery na dala. So ito yung kanyang power supply na naka-rated na 230 volts, 50 or 60 hertz. So left and right naka-connect na yan mga kaplundi, pero hindi pa yan nakasaksak itong ating socket, no? So ayan muna ayan yung ating specifications ng ating amplifier na gawa ni Hug, ang AV281. So ang speakers naman na ginamit ko sa kanya mga kaplundi is dalawa, left and right din, no? Medyo nasubrahan sa laki itong ating nalagay na mga speakers. So dito tayo sa isang channel lang kasi pareha lang yung dalawa eh. Dito yung ating tweeter na galing sa Crown, 100 watts ito. Tapos ito naman mid-range natin is nasa 150 watts. So ang ginawa ko rito is naka-parallel. Ito naman ating sub na 6.5 inches is nasa 50 watts ito mga kaplundi. Ginawa ko siyang series kasi mali kasi yung bumili kasi ako ng maliit na amplifier na 100 watts, so kaya bumili ako nito. Sayang naman at di ko magagamit, sinama ko na lang din siya dito sa ating bagong amplifier. So ito yung kanyang ka-series. Ayan, isang Tusonra na 100 watts na instrumental speaker. Ayan, naka-series yan siya dito sa ating 50 watts na Crown na sa woofer speaker. So meron din tayong Crown na woofer, 100 watts din yan. Ito yung naka-parallel dito. Parallel sila, parallel ito parallel, ito parallel, ito rin naka-parallel. Tsaka itong dalawa lang ang naka-series. So far maganda naman ang kanyang tunog mga kaplundi. Bali mag sound check tayo mamaya konti. So ito lang yung configuration ko sa kanya. Bali dalawang speaker box yan, no? Ang size para nitong speaker natin mga kaplundi, ito is nasa 8 inches, ito nasa 6.5 inches, and then this one is 3, and itong sa kabila is 8 inches pa rin, no? Tapos yung ating box, meron itong division dito, naka L40 dyan mga kaplundi dyan sa ilalim, L40 dyan. Tapos sinati ko siya dito, itong dalawa naka L40 dyan kasama sa L40 na speaker box. Ito namang isa, meron siyang labasan ng hangin dito. Ito lang yung gumagana. Bali sa isang box na to, ayan, ganyan kalaki. Ito lang yung bali nagsiserve ng nagpalabas ng hangin dito. Kasi itong dalawa close naman to kasi speaker sa mid-range, no? So mas malaki ang box nitong 50 watts natin mga kaplundi, kumbaga. Kasi hanggang dito lang yan eh. So parehas din yon sa kabila dito sa isang speaker natin, pareha rin yan ng configuration, no? So ang nangyari dito mga kaplundi, sobra na yung ating, iwan ko lang, hindi kasi ako marunong sa mga kung paano mag ano ng
electronic, no, kung paano i-balance yung ating speaker sa ating amplifier. Kaya yan, ganyan yung pagkagawa ko. Bali DIY lang talaga. So far hindi naman siya nasira. 6 months, mag 6 months na. Kaya lang medyo mainit itong ating amplifier, no, madaling mag-init lalo na kapag hanggang dito yung aking volume. Naka 12 o'clock yung ating volume, nag-iinit yung ating amplifier kaagad. Tapos naka 60% yung ating sa ating cellphone. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang ating sound check gamit ang laptop. Okay, babalik tayo mga kaprumdi. Ayan, naka-on na yung ating ating amplifier mga kaprumdi. So connected na siya dito sa ating laptop through Bluetooth. Ayan. So titingnan natin mga kaprumdi kung ano yung kanyang tunog, kung okay ba para sa inyo. Bali ang gamit ko pala nito na recorder mga kaprumdi is ang Samsung Galaxy A52s 5G na cellphone. So external phone, internal phone lang at internal mic lang nung ating cellphone ang gamit natin mga kaprumdi sa pag-record nito. Kaya siguro hindi nyo marinig ng mabuti o hindi high quality ang makukuha nyong audio. Pero okay na rin yan, at least malalaman nyo, maipag-compare nyo kung ano ba siya. Magbigay na rin ako ng thoughts patungkol sa kanyang audio mga kapromdi. Okay, so try natin i-play itong ating audio. Nasa mga 25%. Ayan. Bali ang volume dito sa ating amplifier and laptop, 50% sa ating dito sa ating laptop, and then 50% din sa player. So pakinggan natin dito, naka 25% tayo.
So ayan o, naririnig nyo naman mga kaprumdi, yung ating cellphone nga pala na nire-record eh nasa 2.5 meter ang layo mula dun sa speaker, no? 2.5 meters ang layo niya. So nire-record natin siya. So ganyan yung kanyang tunog, saka yung kanyang volume sa amplifier nasa 12 o'clock, nasa 50% kanina. Ngayon pinahinaan ko na kasi nagsalita na tayo. Saka yung volume naman sa kanyang laptop at sa player ay nasa 50% yung dalawa. So far okay naman yung kanyang tunog mga kaprumdi para sa akin. Malaking tulong talaga yung kanyang equalizer, tsaka yung kanyang bass and treble effect sa kanyang tune. So maganda yung kanyang kinalabasan. Pero sa cellphone kasi kapag ka 50% yung ating amplifier saka 60% sa ating cellphone, mga 70% sa cellphone, okay pa yung kanyang, saka na lang siya bumabasag pag 70% na yung kanyang bass. So kailangan na siyang pihitin pababa para nang sa ganun hindi na siya mag-distort. Ngayon dito sa laptop natin, ngayon ko lang kasi ito i-connect sa laptop, saka ngayon ko lang na-discovery na pwede pala siyang i-next sa laptop. Kaya yan ito, pwede nating, ang volume kasi nito mga kaprumdi sa amplifier, ayan ha, volume, at saka yung kanyang next dito rin. Pag pindutin natin ang next, ayan, nag-next siya. Volume natin, ayan. So ganyan siya mga kaprumdi, na control pala natin sa ating remote yung kanyang next and previous, no? Meron kasing next and previous yung ating remote. Hindi pa hindi masyadong makita. Ayan, next, ito yung previous, ito yung next. Ayan, previous taka yung next. So ayan mga kaprumdi, so gumagana pala siya sa ating laptop. Ganon din, ang kanyang volume lang kasi nasa amplifier naman yon, yung amplifier mismo yung kanyang nag-a-adjust ng kanyang volume. So siguro kayo na lang maghusga kung ano ba, maganda ba siya para sa inyo. Pero para sa akin okay na rin siya mga kaprumdi, saka maganda rin siya pang karaoke kasi ginagamit ko siya. Kaya lang hindi tayo makapag-test ngayon sa ating microphone kasi medyo tawag dito, mayroon kasing mga tao dun sa ating kapitbahay natin, mamaya makadisturbo tayo. Saka na lang mga kaprumdi. Pero para sa akin goods na rin yung yung kanyang mic, okay na rin siya pang video key. Sa concert key is 222 na amplifier, ano ba yun, todo okay. Yung kapatid nung asawa ko is meron siyang ganon, mas halos magkasing lakas lang silang dalawa, at saka mas maganda ang tunog nitong ating amplifier. Siguro kasi malaki yung kanyang box, no? Malaki ang box ng kanyang speaker, kaya mas gumaganda yung kanyang tunog. So yun lang masasabi ko mga kaprumdi. Kayo na lang i-comment nyo sa baba kung tama ba yung ginawa ko, yung mga setup ko sa mga speakers, tama ba, at saka yung amplifier, tama ba yung lakas ng amplifier, at saka yung ating wattage ng ating speaker, kung fit ba siya. Kasi hindi ako marunong nito eh. Tsaka bala ko rin mag-upgrade kasi gusto ko sanang gumawa ng medyo mas malaki-laking karaoke system dito sa amin. Kasi itong ating nagawang karaoke system is ibibigay natin yan sa manugang ko, no, soon. Kaya sana. So yun lang mga kaprumdi, maraming salamat sa hanggang sa susunod nating vlog.